Greetings, beloved, in Jesus' name, and thank you for joining us in this episode. Kumusta pinalangga diha sa ngalan ni Jesus o salamat sa nga naakakaron na minaw ani nga episode. Today, I wanted to have Pastor Jay share a scripture with you. Gusto nako nga si Pastor Jay magtabang sa kuha mag-share og scripture sa imuha. And he'll go ahead and read it. Og yaning basahon. Matthew 5:31 hangtod sa 32. Giingon usab kaniadto nga kun ang lalaki gustong makigbulag sa iyang asawa, kinahanglang muhatag siya sa iyang asawa og papeles nga magpamatuod sa ilang panagbulag. Apan ako maingon kaninyo nga kun bulagan sa lalaki ang iyang asawa, gawas kun kini nanapao, siya mismo ang nagatukmod sa iyang asawa nga magpakasala kay nagminyo man kini pag-usab. Og si bisan kinsa nga mga asawa ni adtong babae nga gibulagan sa iyang bana makapanapaw. And so from this verse, we learn that God's heart is not for divorce. Diri nga mga bersikulo atong makita nga ang kasing-kasing sa Dios dili gyud sa uyon sa panagbulag. Now, I know what you're thinking. I'm a Filipino. It's not even legal to get divorced here. Siguro kauna ka nga okay ra man na kay Pilipino man ko, di man na uso ng divorce diri. But we don't know if the law will always be the same here. Pero wala man gud ta kabalo kung ang balaod magpermanente ba nga inani. There's already talk in Congress about changing the law. Kay karon sa Kongreso nagastoryahan na sila nga ilahan ning usabon nga balaod. And even if it does remain illegal, Unya bisan pag kung magpabilin ni siya nga illegal, there's things we're going to talk about today natay mga butang nga atong hisgutan karon that will help your marriage. aron matabangan ang imuhang kaminyoon. Just because people don't get physically divorced Di pud pasabot nga kung ang magtiayon magbulag sila in the Philippines diri sa Pilipinas, does not mean that their marriages are healthy. dili pud pasabot nga wala sila nagbulag nga himsog o lig-on ang ilahang kaminyoon Or that their marriage is in unity. o ang ilaha bang hugpong ba ang ilahang kaminyoon. The first thing I wanted to say is this. Mo ni akong unang gusto isulti. There was an old lady Naay tigulang nga babae who they interviewed. nga ilahang gi-interview. She had been married for 50 years. 50 ka tuig na siya nga minyo. Or let me take that back, 70 years. Mga 70 ka tuig na di ay. She was in her 90s. Kay 90 anyos naman siya. And they asked her, how did you do it? O gipangutana nila siya, yun sa man na nimo. How did you make your marriage last this long? Yun sa man ninyo nga naabot mo og inani kadugay sa inyong kaminyoon. And she said, because Og ningon siya tungod kay I'm from a generation when things broke, we didn't throw them away, we fixed them. kay gikan ko sa panahon nga kung naadunay butang nga maguba, dili na mo ilabay kun dili among ayuhon. See, when we talk about not getting a divorce, it's not about being legalistic and a bunch of rules. Kung maghisgot kita nga dili ta makigbulag or divorce, dili ta naghisgot about aning kining istrikto kayo nga pagsunod sa balaod. It's about love. Mahitungod ni siya sa paghigugma. Never giving up on someone, Kana bang dili nimo biyaan ang isa ka tawo, dili nimo buhian ang isa ka tawo. despite how they act sometimes. Bisan pag lain kayo ang ilahang binuhatan usahay. And I know that's got to be hard. Kaya kasabot ko nga lisod na. It was hard enough just dealing with you before you were married. Naglisod mangay ka sa imong kaugalingon sa una nga wa pa ka naminyo. And now you have to deal with the Adam in someone else and the Adam in yourself. Karon kinahanglan na pud ka nga imuhang atimanon ning laing tawo nya atimanon pag yun nimo ang imong kaugalingon. That's hard. Di ba lisod kayo? But I'll tell you what, Pero mao ni akong isulti sa imo ha. there's a way to do it. Na ay paagi para buhaton ni. And the first thing I would say is this. Og mao ni akong unang isulti. Read Ephesians 5. Basaha ang Episo 5. You'll read that the wife is to submit to the husband. Ang imong mabasa dito nga ang asawa kinahanglan siya magpailalom sa iyang bana. I remember there was a time, there was a group of feminists, we called them feminazis. Naka-remember ko nga naay mga grupo sa mga feminist. Gitawag na mo ni siya og mga feminazis. And they were so mad. Oh, the Bible says women have to submit to their husband. That's not fair. Suko kay sila, ningon sila nga ingon ang Biblia nga ang babae kinahanglan magpailalom sa
sa iyahang bana. Dili man na fair, dili man na patas. They don't understand Jesus was one of the first to stand up for women's rights. Wa ba sila kasabot nga si Jesus mismo ang unang nga nibarog para dipinsahan ang mga katungod sa mga babae. He appeared to women first when he resurrected. Sa dihang nabuhi sa gikan sa mga patay, In his culture, ang babae una ang nakakita sa iyaha. yeah, in his culture that was unheard of. Sa ilang kultura, wala gina siya na nadunggan ng inana. He let women call him rabbi. O tugutan niya ang mga babae nga tawgon siya nga magtutudlo. That was also a cultural no-no. Dili po na pwede sa ilang kultura. But Jesus constantly changed things Pero giusab ni Jesus ang mga butang and treated women with respect and dignity. o iyahang tagad ang mga babae diha sa pag respeto o diha sa dignidad That women did not get back then. nga kanhi ang mga babae wala na nila nakuha sa una. And if you think it's hard to tell a woman to submit to her husband, So kung naguna-una ka nga lisod kayo sultihan ng usa ka babae nga magpailalom sa iyahang bana, wait until you see what it tells the husband to do. paghulat na lang hulata kung unsay giingon diri nga unsay dapat buhaton sa bana. It tells us to love our wife like Christ loved the church. Ingon diri nga sa episo nga kinahanglan higugmaon na to ang atong mga asawa sa mga gihugma ni Jesus ni Kristo ang iyang iglesia. To give our life for her. Atong ihatag ang atong kinabuhi alang kaniya. Now men, Ang mga lalaki, don't go quoting your wife's verse to herself. ayaw gamita ang bersikulo sa imong asawa para sa iyaha. And women, Ug ikaw pod babae, don't go quoting your husband's verse to him. ayaw po gamitan ng bersikulo nga para sa sa imong bana. Ayaw gamitan na sa iyaha. You quote your verse to yourself, Gamitan ng bersikuluhan nimo para sa imong kagalingon. and he can quote his verse to himself. O iha pong gamiton ang iyang bersikulo para sa iyang kagalingon. You're not responsible for what they do, Dili man ka responsable kung unsa ilang gibuhat. but for your end of the deal. Apan responsable ka sa imong ginabuhat.